Pinaghahandaan po natin yung mga bagay na kailangan nating paghanda. So kapag malapit na yung araw ng kasal ninyo, syempre pinaghahandaan ninyo mabuti. Kapag malapit ka ng manganak, o yung asawa mo malapit na manganak, pinaghahandaan mo ding mabuti. Kapag meron kayong ipapatayo na bahay, syempre pinaghahandaan ninyo para yon ay magkaroon ng reality. Kapag magka-college na yung anak ninyo at papasok sa mamahaling eskwelahan, syempre kailangan ding paghandaang mabuti. Kapag meron kayong bisita na darating sa bahay at ang dami-daming kalat sa loob ng bahay, syempre pinaghahandaan din ninyo yung pagdating ng bisita ninyo. Kapag may nabalitaan tayo na parating na malakas na bagyo, pinaghahandaan natin. So marami tayong pinaghahandaan sa buhay. Pero if we will assess and analyze yung mga bagay na pinaghahandaan natin, ma-realize natin na kung sakali man na hindi natin napaghandaang mabuti, hindi naman talaga ganun ka-laki o hindi naman talaga ganun ka-seryoso yung mga implications. Meron pa rin implications. And meron tayong mga pinaghahandaan na hindi naman din tayo sigurado na darating. May pinaghahandaan tayong tao na hindi naman natin sigurado na darating. May pinaghahandaan tayong bagay na pwede mangyari na hindi naman tayo sigurado na talagang mangyayari. Pero merong isang bagay na higit na mahalaga kaysa sa maraming bagay na pinaghahandaan natin sa buhay natin. At ang tinutukoy ko ay yung pagdating ng araw na tayo ay mamamatay. O yung pagdating ng Panginoong Jesucristo. Hindi natin alam pareho kung ano yung eksaktong petsa, kung kailan darating yung araw ng kamatayan natin. Hindi natin alam kung ano yung eksaktong petsa na darating ang Panginoong Jesucristo. Pero sigurado na darating. Sabi sa Matthew 24 verse 42, sabi ng Panginoong Jesus, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. And sabi sa verse 44, darating siya sa oras na hindi ninyo inaasahan. So, unexpected, hindi natin alam yung petsa, pero siguradong darating. At napaka-seryoso ng implications nun kapag hindi tayo nakahanda sa kanyang pagdating. Sabi sa Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. That's why we confess kanina sa Apostles' Creed yung line na si Kristo ay darating upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay. Para ipaalala sa atin na sigurado na darating yung araw na yan. So, ang dami nating pinaghahandaan sa buong buhay natin. Pero we need to ask ourselves yung question na pinaghahandaan ba natin ang araw ng pagdating ng Panginoong Hesus? Pinaghahandaan ba natin ang araw na tayo ay haharap sa paghatol ng Diyos? So kaya mahalaga na sinusubaybayan natin yung kwento tungkol kay Noah. Na mula sa chapter 6 hanggang chapter 9, ay ilang linggo po natin itong pag-uusapan. Kasi ipinahayag ng Diyos kay Noah yung kanyang plano na magpapadala siya ng baha. Napapatay sa lahat ng tao, lahat ng hayop sa buong mundo dahil sa laki ng kanilang kasalanan. Except kay Noah, sa family niya, at ilang pares na mga hayop na sinabi ng Diyos. So sinabi ng Diyos para maligtas sila sa passage na pinag-aralan natin last week sa chapter 6, 14 to 16, na kailangan merong gawin si Noah para paghandaan yung pagdating ng baha na yon. Kailangan niyang gumawa ng isang ark o barko, sa translation natin sa Tagalog, at kung ano yung detalye, kung ano yung sukat, ano yung taas, ano yung haba, ano yung laki nito, at doon sila papasok bago dumating yung baha na ipapadala ng Diyos. Sabi sa isang commentary na yung ark na ito, kasi pag barko yung narinig natin, syempre iba yung itsura na na-imagine natin.
Sabi sa isang commentary na itong ark ay hugis kabaong o coffin na pinaglalagyan ng patay at pinaglalamayan yung nandun sa loob ng ataol. Pero ang kaibahan nito, ang papasok dun sa hugis kabaong na yon ay yung mga buhay. At yung mananatili na buhay, samantalang yung mga nasa labas ay sila naman yung mamamatay. So makita natin as we continue sa chapter 7 kung ano nangyari. Kung nangyari ba talaga yung sinasabi ng Diyos na mangyayari, kung natupad ba talaga yung sinasabi ng Diyos na plano niya para maligtas sila Noah. And so mahalaga rin yung story na ito, not just for us. Siyempre mahalaga ito sa unang mga makakarinig nito, yung mga Israelita, na naghahanda sila sa pagpasok doon sa ipinangako sa kanila ng Diyos na lupain, sa Canaan. So sila yung unang nakakarinig ng story na ito. And syempre sa paglalakbay nila for 40 years sa disyerto, ang dami nilang inaalala. Inaalala nila ano na yung kakainin natin bukas, paano na yung iinumin natin, saan tayong kukuha ng mga bagay na ito. Pero pinapaalala sa kanila ng story na ito na merong bagay na higit na mahalaga kaysa kung anong kakainin natin, anong inumin natin, anong isusuot natin, ano yung itsura na ipipresenta natin sa mga tao na makakita sa atin. Sa pagdating ng araw na sila ay papasok na doon sa Canaan at makikipaglaban doon sa mga kaaway ng Diyos, maniniwala ba sila sa salita ng Diyos na sinabi sa kanila? Maniniwala ba sila sa pangako ng Diyos na ibibigay sa kanila yung lupain? Maniniwala ba sila na bibigyan sila ng Diyos ng tagumpay at ililigtas laban sa kanilang mga kaaway? Susunod ba sila sa salita ng Diyos? So yun yung mga questions na crucial for us and also crucial for us. Crucial for them and also crucial for us na sagutin. Ito yung dapat nating pakinggang mabuti. That's why as we continue yung story ni Noah, we need to listen carefully. Ano sinasabi ng Diyos sa atin? How do we respond sa salita ng Diyos? So if you have a bulletin, makita po ninyo sa outline, nahatiin po natin ito sa tatlong bahagi. Yung verses 6 to 10 ay tungkol sa salita ng Diyos. Mangyayari ba talaga yung sinabi ng Diyos earlier kay Noah? And then mula verse 11 hanggang verse 24, ay mahati natin ito ito yung tatalakay natin yung ano na yung ginawa ng Diyos. Na yung unang bahagi noon ay paano ang ginawa ng Diyos para iligtas sila Noah. And then mula verse 17 hanggang verse 24 ay paano ang ginawa ng Diyos para hatulan yung buong mundo. So let's start with yung first part sa verses 6 to 10. May kinalaman ito sa salita ng Diyos. Nangyari ba yung salita ng Diyos na sinabi niya na mangyayari? Nangyari ba yung plano ng Diyos na sinabi niya na gagawin niya? So when we read yung previous chapter, sa chapter 6 verse 17, ang sabi ng Diyos, pababahain ko sa mundo. Totoo ba yung salita ng Diyos na gagawin niya, yung ginawa niya? Kasi sabi sa first verse ng story natin, nasa 600 taong gulang si Noe nang dumating ang baha sa mundo. Dumating ang sinabi ng Diyos na darating. And sinabi pa dito kung ilang taon na si Noah during that time to emphasize na totoong nangyari yung baha na ito. This is a real event. Hindi ito fictional. Hindi ito legend na story. And sinabi rin ng Diyos kay Noah, yung kailangan nilang gawin para maligtas sila at yung kanyang pamilya. Sinabi ng Diyos na gumawa siya ng ark, kung ano yung dimensions nito, ano yung gamit na kailangan, ano yung ipapahid para hindi sila malunod sa baha. Ginawa ba ni Noah yung pinapagawa ng Diyos sa kanya? Yes. 2 beses na inulit na refrain doon sa text natin last week, na yun nga yung ginawa ni Noe. Sabi sa chapter 6 verse 22, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. And then chapter 7 verse 5, at ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ni Yahweh. And then pagdating sa text natin ngayon, sa verse 7, ay sinabi kung ano yung eksakto na ginawa nila pagkatapos na tapos yung ark na pinapagawa ng Diyos,
na pumasok na sila doon sa loob. Sabi sa verse 7, pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang upang maligtas sa baha. Sasali ang salita ng Diyos para hindi sila mamatay sa baha. So yung ginawa ba nila na pagpasok doon sa ark ay bilang pagsunod sa utos ng Diyos? Yes. Ginawa rin ba nila yon dahil yon ay makakabuti para sa kanila? Yes. Ginawa nila yon for their own safety. And nagpapaalala ito sa atin na mabuti ang salita ng Diyos at makakabuti ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi sila sumunod sa pinapagawa ng Diyos, ano mangyayari sa kanila? They will die like the rest of the world. So kaya hindi ahayaan, makita natin dito na hindi hahayaan ng Diyos na masayang, mabaliwala yung mga salita na lumalabas sa kanyang bibig. You remember Isaiah 55 verse 11? Sabi ng Diyos, hindi ito mawawala ng kabuluhan, yung kanyang salita. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. Makapangyarihan ang salita ng Diyos na hindi lang nag-utos kay Noah. Kasi pag titingnan mo sa sinabi ng Diyos sa chapter 6 verses 19 to 20, sinabi ng Diyos kay Noah na magdadala din siya ng tig-isang pares ng bawat hayop, lalaki at babae, ng bawat hayop at isasakay din dun sa ark na ginawa ni Noah. And then 7 pares ng iba pang hayop na ihahandog nila paglabas pagkatapos ng baha. Nakalagay yun sa chapter 7 verses 2 to 3. Sinunod ba ni Noah na dinala yung mga hayop para pumasok dun sa ark? Yes, sabi sa verses 8 to 9. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon at maliliit na hayop ay nagsama siya sa barko ayon sa utos ng Diyos. Hindi lang si Noah ang sumunod ayon sa utos ng Diyos. Yes, ina-emphasize dito na yung ginawa niya is as God commanded Noah. Na ang Diyos yung hari na hindi pwedeng mabali, hindi dapat baliin yung kanyang salita. Pero hindi lang si Noah yung sumunod sa utos ng Diyos. Pati yung mga hayop ay sumunod sa utos ng Diyos. There's a word na hindi na-translate sa MBP na binasa natin last week sa chapter 6 verse 20 na sinabi doon na sa English na yung mga hayop na yon, yes, you will bring them, but they shall come into you. They shall come. O sa salin ng salita ng Diyos, lalapit sila sa iyo. So hindi na kailangan na hanapin ni Noah lahat ng mga hayop na kailangan ipasok doon. God will command yung mga hayop na yon and they will obey. Naalala ninyo yung ginawa ng Diyos nung nilikha niya si Adan, tapos papangalanan yung mga hayop? Ang Diyos yung nagdadala ng mga hayop sa kanya para pangalanan. And ganun din, sa story na ito, ang Diyos yung nagdadala. Nag-uutos sa mga hayop at yung mga hayop na yon ay sumusunod sa utos ng Diyos. Buti pa yung mga hayop. So ang Diyos yung nagtatakda ng panahon. Kailan matutupad yung plano niya. Sabi sa verse 10 ng text natin, at pagkalipas ng 7 araw, bumaha sa mundo. Yung ba yung bilang ng araw na sinabi ng Diyos? Yeah, sabi niya sa verse 4 ng chapter 7 na yung timetable ng Diyos pagkatapos ng 7 araw mula ngayon. Eksakto kung ano yung sinabi ng Diyos. Bakit 7 days? Hindi pinaliwanag sa text natin bakit mayroon pang 7 days bago dumating yung ulan, bago magsimula yung baha. Pero maybe, magsilbi ito na paalala na yung gagawin ng Diyos na paghatol sa mundo is a reversal ng creation. Kung paanong nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo, inayos niya, hinugisan niya yung mundo, pinuno niya ng laman, pinaganda niya sa loob ng 7 araw. So ganun din yung gagawin niya bago simulan yung pagsira, pagwasak, at paglipol sa kanyang nilikha. So yung flood na dating is an act of decreation or reversal ng creation. Pero whatever the case, bakit binanggit yung 7 days, ay nagpapakita ito sa atin na eksakto sa sinabing salita ng Diyos yung nangyari. So ano yung matututunan natin na theology about the Word of God?
Ano yung gusto ng Diyos na patutunan natin ng mga katangian ng salita ng Diyos na dapat nating paniwalaan? Number 1, ang salita ng Diyos ay totoo. Walang sinasabi ang salita ng Diyos na hindi totoo. Hindi nagsisinungaling ang Diyos na katulad ng tao. Sabi sa Psalm 119 verse 160, the sum of your word is truth. Bawat isang salita ng Diyos, yung kabuuan ng salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay totoo. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay mabuti. Walang sinasabi ang Diyos sa atin, walang pinag-uutos ang Diyos sa atin na hindi mabuti at hindi makakabuti sa atin. Yung hindi pagsunod sa salita ng Diyos, yon ang makakasama sa atin. Sabi sa Proverbs 30 verse 5, every word of God proves true. He is a shield to those who take refuge in Him. Katulad ng naranasan nila Noah. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kung paano sa salita ng Diyos ay sa salita ng Diyos everything was created, sa salita din ng Diyos ay mangyayari lahat ng sinabi niya during the time of Noah. Psalm 33 verse 11, the counsel of the Lord stands forever, the plans of His heart to all generations. Kung ano yung pinlano ng Diyos, pinasya ng Diyos na mangyari, ay sigurado mangyayari because God is a sovereign God. And then number 4, ang salita ng Diyos ay eksakto. Sabi sa Psalm 19 verse 7, sasalin sa Tagalog, walang labis, walang kulang. The word of the Lord is perfect. So sa isang salita, ang salita ng Diyos ay, dahil ang salita ng Diyos ay totoo, makapangyarihan, mabuti, perfecto, eksakto, ang salita ng Diyos ay sigurado. At ang siguradong salita ng Diyos ay natupad kay Kristo, sa pagdating ni Kristo. Galatians chapter 4 verse 4. Nang dumating na ang takdang panahon, ipinadala ng Diyos hindi ang isang malaking baha, ipinadala ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan, sa ilalim ng salita ng Diyos. Si Kristo ang mismong salita ng Diyos na nagpapahayag sa atin kung sino ang Diyos, ano yung gusto ng Diyos na mangyari. Siya yung anak ng Diyos na dumating hindi para baliwalain ang salita ng Diyos. Sabi sa Matthew 5:17, kundi upang tuparin yung salita ng Diyos. Di ba namatay si Kristo para tuparin yung salita ng Diyos? Di ba siya ay muling nabuhay para tuparin yung sinasabi sa kasulatan o yung salita ng Diyos? 1 Corinthians 15. So si Kristo ang salita ng Diyos, siya yung katuparan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na totoo, mabuti, makapangyarihan, eksakto, sigurado. Sigurado yung salita ng Diyos dahil kay Kristo. And so kung sigurado yung salita ng Diyos, how do we respond? Hindi ba nararapat na magtiwala tayo sa salita ng Diyos? Kasi sigurado yung salita ng Diyos. The word of the Lord is sure. Walang labis, walang kulang, sabi sa Psalm 19:7. Ibig sabihin, mapagkakatiwalaan na. Ang dami nating pinagkakatiwalaan na salita ng tao. Nagtitiwala tayo sa salita ng asawa natin, nagtitiwala tayo sa salita ng magulang natin, nagtitiwala tayo sa salita ng ilan lang sa gobyerno natin, nagtitiwala tayo sa salita ng insurance company natin, nagtitiwala tayo sa salita ng kontraktor na pinapagawa nating bahay. We trust them that they will be true to their word. Pero maraming mga salita na sinasabi sa atin ay ma-realize natin later on na hindi pala mapagkakatiwalaan. But the word of the Lord is sure. Yun yung dapat nating pagtiwalaan. That's why we read the Bible every day. That's why we listen sa pangaral ng salita ng Diyos. That's why we memorize Scripture. Kasi mapagkakatiwalaan yung salita ng Diyos. Buhay natin yung nakasalalay sa siguradong salita ng Diyos. So yung sumunod na dalawang bahagi ng story ay nag-highlight naman in detail kung paanong isinakatuparan ng Diyos yung kanyang salita kay Noah. Ano yung kanyang ginawa para iligtas si Noah, yung pamilya niya, at ano yung ginawa niya para hatulan yung buong mundo. So unahin muna natin yung pagliligtas na ginawa ng Diyos sa verses 11 to 16. So makita natin dito kung paano iniligtas ng Diyos ang ilang tao lang, kakaunti, at ilang hayop sa pagdating ng baha. So kanina sa verse 7, sinabi na kung ano yung edad ni Noah nung dumating yung baha. Ilang taon na siya? 600 years old. Dito naman sa verse 11, sinabi ulit kung ano yung edad niya. Pansinin niyo medyo makulit yung story na ito, paulit-ulit yung detail. Pero merong reason for that.
So sinabi ulit yung edad. Hindi lang yung edad, sinabi yung eksaktong petsa ng pagdating ng baha. Sabi sa verse 11, sa ika-6 na taon ng buhay ni Noe, sa 17 araw ng 2 buwan, ng araw na iyon, umapaw ang lahat ng bukal mula sa kalaliman at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Napansin ninyo na sinabi kung ano yung eksaktong araw, petsa sa kalendaryo, na at least yung alam nila na calendar during that time. Again, to emphasize na ito ay totoong nangyari. At eksaktong nangyari yung sinabi ng Diyos na mangyayari. Totoo yung salita ng Diyos, totoo yung paghatol na sinabi ng Diyos. Ay ito naman yung kabaliktaran ng ginawa niya sa paglikha. Naalala niyo sa Genesis 1, 6-10, dun sa second day of creation, kung anong ginawa ng Diyos na pinaghiwalay niya yung tubig. Nagkaroon ng tubig sa itaas at yung tubig sa ibaba. Dito naman sa pagdating ng baha, yung pinaghiwalay ng Diyos sa kanyang paglikha ay muli niyang pinagsama. Yung tubig sa ilalim, yung tubig sa itaas, muli niyang pinagsama as an act of judgment. Reversing what He did during creation. Hindi ba ninyo nakikita yung similarity nito sa kung paanong yung mga Israelita ay nakatawid dun sa Red Sea, kung paanong pinaghiwalay ng Diyos yung tubig sa dagat, sa kaliwa at sa kanan para makatawid yung mga Israelita sa tuyong tubig para maligtas sila. Tapos sinugod sila ng mga Egyptians, ng mga kaaway nila, nakakala nila ay makakatawid din sila. Pero pagtawid ng mga Israelita, yung pinaghiwalay ng Diyos na tubig ay muli niyang pinagsama at natabunan sa baha yung mga Egyptians as an act of God's judgment. So para lunurin yung mga may buhay sa buong mundo, nagpaulan ng Diyos. Verse 12, umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Eksakto rin yung bilang ng araw na to na sinabi ng Diyos sa verse 4. Ano sabi ng Diyos sa verse 4? Pagkaraan ng 7 araw, magpapaulan ako sa ibabaw ng lupa. Tapos gaano katagal yung duration ng ulan? 40 araw at 40 gabi. Eksakto ko anong sinabi niya, yun din yung nangyari. Sabi ng isang commentary na significant yung number 40 days sa Scripture. And kung merong isa sa mga favorite numbers ang Diyos, number 40, number 7, favorite din. Pero number 40. And karaniwan sa Scripture na ito ay naka-connect sa time of trial and testing. Halimbawa, sa ilang araw si Moises sa Mount Sinai, Exodus 24, 40 days. Ilang araw yung mga spies sa Promised Land bago sila bumalik sa Numbers 13. 40, madali lang yung sagot sa mga tanong ko. Puro 40 yung sagot. 40 days. Ilang araw na nilalait ni Goliath yung mga Israelita dahil walang lumalaban sa kanya? 40 days. Ilang araw yung testing kay Christ sa wilderness? Very good. And so, sa kabuuan, yung 40 days, naglalarawan ng paghahanda, pagsubok, trial, and paghubog sa mga lingkod ng Diyos. So, sinisimula ng Diyos na hatulan yung buong mundo. Ang ginagawa ng Diyos, inihanda din niya si Noah, yung pamilya ni Noah, para sa kanyang plano ng pagliligtas. Kasi, bago pa tumaas yung tubig ng baha, alam na nila kung ano yung mangyayari. Yung mga tao sa buong mundo, hindi nila alam kung ano mangyayari. Hindi nila alam kung gaano katagal yung ulan, hindi nila alam kung gaano kataas yung baha. Hindi nila alam na mamamatay na sila sa baha. But that's not the case with Noah and his family. Kaya sabi sa verse 13, nang araw ding iyon, pumasok sa daong, o sa barko si Noe, sina Sem, Ham at Japhet na mga anak ni Noe, ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. So tigi-tigisa yung 3 anak ni Noe. And tayo na nakakabasa ng story na ito, hindi pa tayo nakukulitan dun sa detail. So sinabi mo na kanina yan na pumasok sila. 8 silang pumasok doon. Ngayon sinabi mo na naman kung sino yung pumasok. Sinabi mo pa yung pangalan ng anak niya, anak ni Noah. Sinabi mo na yan kanina. Bakit inuulit? Akala natin it's
cumbersome yung reading, unnecessary yung mga details. Pero mahalaga to emphasize na yung plano ng Diyos, kung sino-sino yung kanyang ililigtas, ay sila nga yung eksakto na maliligtas. Walang may iwan kahit isa man lang sa itinakda ng Diyos na maligtas. Kaya pinangalanan, merong roll call. Binibilang sila, sinasek, nakapasok na ba lahat? Anong dapat na pumasok dun sa ark? Making sure no one is left behind. Kung sino yung pinlano ng Diyos na maligtas, walang may iwana, walang mapapahamak kahit isa. Pati yung mga hayop. Sabi sa verse 14, verse 15, sila, mga tao, at bawat mailap na hayop ayon sa kanilang uri, bawat maamong hayop ayon sa kanilang uri, bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri, at bawat ibon ayon sa kanilang uri, lahat ng sari-saring ibon. Sila'y sumakay sa daong kasama ni Noe, dala-dalawa, ang lahat ng hayop na may hininga ng buhay. Again, paulit-ulit. Lahat, bawat hayop. To emphasize, kompleto yung bilang ng may mga hininga ng buhay na mananatiling humihinga during that great devastation dahil sa flood. So yung plano ng Diyos, yes, makita natin kung gaano kalawak yung pagwasak ng Diyos sa buong mundo. Pero yung pinakaplano ng Diyos is not judgment. Ang pinakaplano ng Diyos is salvation or redemption. To redeem, not just human beings, but to redeem all of creation. Na sinabi ni Paul sa Romans chapter 8, verse 21, that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. So, pumasok na sila doon sa ark, gaya ng inutos ng Diyos. Sinabi na rin yan kanina. Pero, inulit na naman. Pumasok na sila. Maya-maya, pumasok na sila. Hindi ibig sabihin paulit-ulit silang pumapasok. Inuulit lang yung detail ng story. Again, to emphasize something. Listen carefully sa verse 16. Ang mga sumakay ay lalaki at babae ng lahat ng laman, all flesh. Pumasok sila, sali nito ng ang Biblia. Pumasok sila gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos. At siya'y ikinulong ng Panginoon sa loob. So yes, inulit na naman. Na yung ginawa ni Noah, yung ginawa nila ay bilang pagsunod. As God commanded him. Pero merong additional emphasis. Kung meron kayong ibibilugan, kung meron kayong i-highlight sa Bible ninyo, make sure na ito ay i-highlight ninyo. And the Lord, Yahweh, shut him in. Notice yung shift ng pangalan ng Diyos. Si Yahweh ang binanggit dito. At sino yung ikinulong ng Diyos? Si Noah. Hindi lang naman si Noah, pero very personal. Na si Noah yung inililigtas ng Diyos. Very specific. Merong personal involvement ang Diyos doon sa nangyayari. Sabi sa MBB, isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. Ano yung ini-emphasize sa story? Na kung sila man ay maliligtas, kung sila man ay mananatili na buhay, after so many days na bumabaha sa mundo at pinapatay yung mga tao at mga hayop na nasa labas ng ark, it's not because of Noah's obedience. Hindi dahil magaling gumawa ng barko si Noah. Hindi dahil very precise yung mga details na ginawa niya. Hindi dahil pumasok sila dun sa loob. Hindi dahil dun sa alkitran na pinahid niya para hindi pasukin ng tubig. To emphasize that they were protected from the flood all throughout. Because God, Yahweh, is their covenant protector. Kung hindi sinalhan ng Diyos yung buong barko, sila rin ay malulunod na kasama ng iba. Ito yung kamay ng Diyos protecting them. Not just the first day, but all throughout the flood. Proverbs 18:10, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, a strong tower, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. So anong tinuturo sa atin dito ng Diyos na theology about His salvation? Una, ito ay biyaya. Ang pagliligtas ng Diyos ay biyaya. A gracious work ng Diyos. Ibig sabihin, undeserved. Dahil we deserve. Noah,
and his family deserved judgment like the rest of the world. So this is gracious. Pangalawa, ito ay makapangyarihan. God is mighty to save. Kung hindi gagawa ang Diyos, there's no way na yung ark na yon ay mananatili na nagpapalutang-lutang doon sa baha. It takes omnipotent power para maligtas tayo. Hindi natin kakayanin sa sarili nating lakas to endure the wrath of God. And pangatlo, ito ay eksakto. Kung ano ang pinlano niya sa pagliligtas sa atin, yun ang mangyayari. Kung sino yung pinlano niya na maligtas, eksakto yung bilang ng kanyang ililigtas. And ikaapat, ito ay personal. Ang Diyos mismo yung magliligtas. Hindi siya magpapadala ng isang anghel to save us. He will send Himself to save us. So in one word, dahil ang pagliligtas ng Diyos ay mabiyaya, gracious, makapangyarihan, eksakto, at personal, yung pagliligtas ng Diyos ay sigurado. Ang salita ng Diyos, sigurado. Ang pagliligtas ng Diyos, sigurado. At sigurado ito dahil kay Kristo. Dahil si Kristo mismo nagsabi tungkol sa mga tupa, sinabi niya na may mga tupa na makikinig sa boses niya, hindi totoong tupa yung tinutukoy niya. Mga tao na yung tinutukoy dito na makikinig sa boses ni Kristo. John chapter 10 verses 28 to 29. I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Makapangyarihan yung kamay ng Diyos na nagligtas sa atin sa pamamagitan ni Kristo. At sa pamamagitan ng kamay ni Kristo na napako sa krus, God accomplished our salvation. Yung kaligtasan na hindi magagawa ni Noah para sa buong mundo. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Ezekiel. Nung time na paparusahan ng Diyos yung Israel, yung Judah, dahil sa kasalanan nila, dahil sa kasamaan nila, na kahit na nandun daw si Noah, kahit nandun si Daniel, kahit nandun si Job, they cannot save the nation. And sabi doon sa Ezekiel 14, verse 14, na kahit naroon pa si Noah na kasama nila, siya lang yung maliligtas dahil sa kanyang righteousness. Dahil kay Adan, dahil sa kasalanan ni Adan, at dahil makasalanan din tayo ay nararapat lamang hatulan ng Diyos. We don't have righteousness on our own. Nasasapat sa pagharap natin sa paghatol ng Diyos to save us on Judgment Day. Pero dahil kay Kristo, sigurado yung kaligtasan natin. Sabi ni Paul sa Romans chapter 5, verses 18 to 19, na one act of righteousness, yung ginawa ni Christ, leads to justification and life for all men. O yung lahat ng itinalaga ng Diyos na maligtas. In verse 19, by the one man's obedience, yung pagsunod ni Kristo, the many will be made righteous. Sigurado yung pagliligtas ng Diyos dahil kay Kristo. So ano yung panawagan sa atin ng Diyos? Kung sigurado yung pagliligtas ng Diyos dahil kay Kristo, ano yung panawagan sa atin ng Diyos? Ang panawagan sa atin ng Diyos ay syempre, hindi tayo magtitiwala sa sarili natin. Hindi na tayo magtitiwala sa sarili nating gawa. Hindi tayo magtitiwala sa sarili nating paraan para makaharap sa Diyos. Do you trust Jesus as your Savior? O hanggang ngayon, meron pa rin sa inyo na arrogantly sinasabi na, I will do it my way. So yun yung kanta ng mga nasa impyerno ngayon. I did it my way. So ito yung panawagan ng Diyos sa atin na magpatuloy sa pagtitiwala sa gawa ng Diyos. Hindi lang the day na pumasok sila Noah dun sa ark, but all throughout nung baha. It's a call for them to trust God na yung kamay ng Diyos yung hawak sa kanila para hindi sila lumubog sa baha. And sigurado tayo, if we are in Christ, katulad ni Pablo, masasabi natin, yung fighter verse natin for this week, Philippians 1:16. Philippians 1:6. Na sigurado ako,
I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion until the day of Jesus Christ. Ito yung pagtitiwala, hindi lang sa simula ng buhay Kristiyano, kundi hanggang sa dulo ng buhay natin, hanggang sa pagbabalik ni Kristo. And this is also yung calling sa atin ng Diyos to trust Him. Kasi we're praying for our family members. We're praying for our friends. We're sharing them the gospel, kaya we're calling them to respond. We trust the Word, we trust yung work ni God, yung sovereign work ni God, na ililigtas niya lahat ng pinlano niyang iligtas. So our prayer is not in vain. Our evangelism is not in vain. Kasi sabi ni Christ sa John 10:16, mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Wala pa dun sa ark. Kinakailangan sila ipasok rin at papakinggan nila ang aking tinig. That's why we continue to pray. That's why we continue to evangelize. That's why we go to the nations. Kasi kukumpletohin ng Diyos kung ano yung sinimulan niya na pagliligtas. As we work to fulfill the Great Commission of making disciples of all nations. So ito yung pambihirang kumpiyansa na meron tayo kasi sigurado yung pagliligtas ng Diyos. But at the same time, ito yung nakakatakot na reality. Dahil yung mga nananatili na nasa labas, ay nakakatakot talaga yung sasapitin na paghatol sa kanila ng Diyos unless they will repent and find refuge in Christ. Hindi biro, hindi seryoso. Nakakatakot kung paano hinatulan ng Diyos yung buong mundo sa panahon ni Noah. And as you imagine, kung ano yung nangyayari sa story na ito, remind yourself na this is just a preview ng dating na paghatol ng Diyos sa muling pagbabalik ni Kristo. And try to imagine, as we read yung story, mula verse 17 hanggang verse 20, kung paanong tumataas yung tubig during these 40 days, walang tigil yung ulan. 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Verse 18, palaki ang tubig hanggang palutang-lutang naman ang barko. Verse 19, patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok. Verse 20, at tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng mga bundok. Nakita niyo yung how the story builds up. Tumagal ang baha, lumaki ang tubig, palaki ang tubig, patuloy pang lumaki ang tubig, tumaas pa hanggang matabunan ng bundok. Ito yung hatol ng Diyos na makatarungan. Walang sino makapagsabi na unfair ang Diyos. Sobrang lupit ng Diyos sa pagpaparusa na ginawa niya. God's judgment is righteous and just. Yung description dito ng pagtaas ng baha ay pareho ng description ng pagtaas ng kasamaan, level ng kasamaan ng tao. Sa chapter 6 na nakita natin, sa verse 5, verses 11 to 13, laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. Puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Laganap ang karahasan sa lahat ng dako, namumuhay sa kasamaan ng lahat ng tao. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. And ganyan ang sasapitin ng mga tao na hanggang ngayon, they are refusing to repent. At nagpapatuloy sa katigasan ng puso nila. Yun yung sabi ni Paul sa Romans 2, verse 5, you are storing up. Kapag kasama ka dun sa mga unrepentant, hanggang ngayon nagmamatigas yung puso mo, sabi ni Paul, you are storing up. Nag-iipon ka na parang tubig ng baha. You're storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. Matuwid, makatarungan ang hatol ng Diyos. And there's no way that anyone during that time ay makakatakas sa hatol ng Diyos. Kahit saan silang sulok ng mundo pumunta, kahit saan silang kuweba magtago, kahit saan silang pinakamataas na bundok umakyat. There's no other place of safety and refuge except inside Noah's Ark. Nahum chapter 1 verse 6, sino makakaligtas sa galit ni Yahweh? Sino makakatagal sa kanyang matinding puot? Malakay 3:2, sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Except
Ang natitirang exception lang ay yung mga nasa loob ng ark ni Noah. Na sinabi dito na nagpapalutang-lutang. Habang palubog ng palubog ang mundo, palutang-lutang yung barko na ginawa ni Noah. And again, maalala ng mga Israelita kung paano nilunod ng Diyos yung kanilang mga kaaway. God saved them through this act of judgment. So lahat ng pinlano ng Diyos na iligtas ay naligtas. Nakita na natin yan kanina. And again, in-emphasize dito sa part ng story na ito, lahat ng pinlano ng Diyos na hatulan at pausahan ay namatay. Verse 21, namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, mga amo, at may ilap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa, lahat ng tao, ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Feel yung seriousness of what is happening. Can you imagine? That we're safe inside the ark, tapos nakita mo yung mga kapitbahay mo, mga kaklase mo, mga kaibigan mo, na isa-isang inaanod ng baha at namamatay. This is sobering. Walang natirang buhay. Bawat may buhay, lahat ng tao, ang lahat ng may hininga, walang nakatakas. At namatay sila hindi dahil sa baha. This is not just an act of nature. This is an act of God. Kaya sabi sa verse 23, ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos. God blotted out o God annihilated, pinatay ng Diyos lahat ng tao, lahat ng hayop na binigyan niya ng hininga. As an act of His judgment, they were blotted out from the earth. Personal ang pagliligtas ng Diyos, personal din ang pagpaparusa ng Diyos. Ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang umatol. Sila Noah lang yung nakaligtas. Verse 23, maliban kay Noah at sa kanyang mga kasama sa barko. Naranasan din nila yung hirap na dulot ng baha. 150 days. Nasa loob sila ng ark. Diba sabi sa last verse natin, sa verse 24, tumagal ang tubig sa ibabaw ng lupa ng 150 araw. 150 days from the time na nagsimula yung ulan ay yung pagdating ng baha. Nakita nyo, for 150 days, 5 months, disrupted yung araw-araw nilang pamumuhay. Hindi sila nakakapasok sa eskwelahan, hindi sila nakapagtrabaho, hindi natutupad yung pangarap nila na mapagpatayo sila ng bahay. Inanod yung mga pananim nila, namatay yung mga alaga nilang hayop. But who are they to complain? Doon sa suffering na naranasan nila, nagtitiis sila sa loob ng balkong, knowing that they are saved. Sila ay humihinga pa at hindi sila namatay sa baha. So, to summarize, yung tinuturo sa atin ng Diyos about His judgment, number 1, ito ay makatarungan. Walang makakapagsabi na unjust, unfair ang Diyos. Tama lang yung pagkaparusa ng Diyos. Grabe yung parusa ng Diyos kasi grabe yung kasalanan ng tao. Pangalawa, ito ay makapangyarihan. So dahil makapangyarihan ng Diyos, ito yung power na ibubuhos ng Diyos, the fullness of His wrath sa mga hahatulan ng Diyos. Pangatlo, ito ay malawakan. Buong mundo ay hahatulan ng Diyos. Lahat ng makasalanan ay haharap sa hatulan ng Diyos. Walang exempted. Pangapat, ito ay hindi matatakasan. Walang sino man ang makakatakas. Walang sino man ang makakatago sa araw ng paghatol ng Diyos. Walang excuses that will be enough to justify us. Walang hiding places. Walang way of escape except sa mga nasa loob. Those who are safe inside the ark of Christ. Lahat ng mga nakay Kristo. So in one word, yung makatarungan, makapangyarihan, malawakan, hindi matatakasan ng paghatol ng Diyos ay sigurado. Sigurado ang salita ng Diyos, sigurado ang pagliligtas ng Diyos, sigurado ang
paghatol ng Diyos. Dahil sigurado na dating ulit si Kristo. Kung yung unang pagdating niya is not to judge the world but to save, yung kanyang pagbabalik will be an act of judgment. He will come as a judge. Matthew 24:37-39. We will reflect on this mamaya sa evening service. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Ang mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari. Hanggang sa dumating ang baha, tinangay silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sigurado na darating si Kristo. Sigurado yung parusang inilaan sa mga taong hindi nag-aabang sa kanyang pagdating. Yung mga tao na they're just living ordinary lives. Hindi naman sila mga kriminal, hindi naman sila mga kurakot na katulad ng mga politiko, hindi naman sila pumapatay ng tao. They're just living their lives. Nagpapatayo ng bahay, pinag-aaral yung kanilang mga anak, inaalagaan yung kanilang anak, minamahal yung kanilang asawa, pumapasok sa opisina, pumapasok sa eskwelahan. They're just living ordinary lives, but they're still under the judgment of God. Kaawa-awa din ang sasapitin nila kung paanong pinarusahan ng Diyos ang mga tao ng panahon ni Noe dahil sa kasalanan nila. Alam ng Diyos, sabi sa 2 Peter chapter 2 verse 5, kung paano paparusahan ang mga masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Verse 9. Kung paano paparusahan ang mga masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Yes, walang nakakaalam ng eksaktong petsa kung kailan ka haharap sa paghuhukom ng Diyos. Walang nakakaalam ng eksaktong petsa kung kailan darating ang Panginoong Jesucristo. So anong kailangan natin gawin? Kahit hindi natin alam yung eksaktong petsa nun, alam natin na sigurado, so anong kailangan natin gawin? Kailangan nating paghandaan yung pagdating ng ating Panginoon. Paano natin paghahandaan? Sa pamamagitan ng pagsisisi. Aminin natin na masama yung puso natin. Stop justifying ourselves. Na hindi naman ako katulad ng ibang tao, mabuting tao naman ako. Stop making excuses. You're sinful. You're worthy, deserving of judgment. Aminin yung kasalanan, kilalanin na nararapat ka na parusahan, katulad din ng lahat ng tao sa mundo. Humingi ka ng tawad sa Diyos, kilalanin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. That's the only way you can be saved, you can be safe on the day of the wrath of God. Maraming tao, try posting this sa social media. Hindi nila siseryosohin. Any talk of hell, any talk of judgment of God, any call to repentance, maraming tao hindi nila siniseryoso yung panawagan ng Diyos. Tulad ni Vice Ganda. Sinasabi daw natin maraming bakla mapupunta sa impyerno. Kung maraming bakla doon, siguro meron doong Miss Gay beauty pageant. They're just laughing. Ginagawang katatawanan yung araw ng paghatol ng Diyos, pero sa araw na yon, hindi sila makakahalakhak. Hindi na sila makakatawa. They claim na si Jesus is a loving God? Yes. That's why in His love, siya yung paulit-ulit na nagsasabi sa mga tao na nakikinig sa Kanya. Paulit-ulit ito. Read Matthew 8, 12, 13, 42, verse 50, 22, 13, 24, 51, 25, 30. Na sinasabi niya yung mga tao na ito ay itatapon sa impyerno. Na sa lugar na yon, there will be weeping and gnashing of teeth. Paulit-ulit yun na warning ng Panginoong Hesus. He loves us enough to warn us of the judgment that is to come. And so if we love our friends, kung may mga kaibigan kayo na mga homosexuals, kung may mga kaibigan kayo na straight, pareho din naman sila na hahatulan ng Diyos. We love them enough to tell them if they're not in Christ, they are on the way to judgment.
And there's no way of escape. Hindi tayo basta-basta makikipagtawanan sa kanila. We will not just celebrate with the sins they're doing. We will weep for them. Iiyak natin sila sa Panginoon. Itutulog natin sila sa Panginoon. Haharapin natin sila, and then sabihin natin sa kanila, with love, with gentleness, with urgency, repent. Put your faith in Christ. Gagawin natin ang lahat ng magagawa natin. We're already safe in Christ. Pero gagawin natin lahat ng magagawa natin para mahatak pa yung ibang tao. Palapit kay Kristo. Wala nang ibang bagay sa buhay natin na higit na dapat nating paghandaan kaysa rito. That's why you'll realize some people will complain. Bakit ba madalas ganito pinag-usapan natin? Bakit hindi na lang natin pag-usapan? Paano ba magkakaroon ng love life? Paano ba magiging maayos yung relasyon namin mag-asawa? Paano ba i-handle yung finances? How do we do time management? How do we, how? Anong gagawin? Yeah, we're looking for practical stuff. May mga matututunan naman tayo dyan sa salita ng Diyos. Pero may mga bagay na higit na mahalaga kaysa mga bagay na iniintindi natin araw-araw. And there's nothing more important na paghandaan kaysa yung sigurado na darating seryosong implication ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sigurado yun. Sigurado yung salita ng Diyos dahil kay Kristo. Totoo lahat ng sinasabi niya. Sigurado yung pagliligtas ng Diyos, sisiguraduhin ng Diyos dahil kay Kristo. Sigurado yung paghatol ng Diyos, sisiguraduhin ng Diyos na mangyayari dahil kay Kristo. So yung question for all of us, lahat, mga bata, matanda, whether you are still an unbeliever, or akala mo ikaw ay sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, whether you are already a member of the church, ang question sa ating lahat ay, handa ka ba sa araw ng pagdating ni Kristo? Kung hindi pa, nandito kami para tulungan ka. You just approach any member ng church para ituro sa iyo paano ka magiging handa sa araw na yun, para mas may pakilala pa namin sa iyo kung sino ang Panginoong Jesucristo. At kung ikaw ay handa na, tulungan naman natin yung iba. Napakaraming tao sa paligid natin. Napakaraming tao nasa labas ng church natin. Wala silang inaatupag araw-araw. Tatrabaho, paano kakain, anong iinumin, paano pag-aaralin yung anak nila, paano pagtitiisan yung gobyerno ng Pilipinas. But there are more important questions na kailangan tulungan natin sila na maging handa na harapin. Yung araw na sila ay haharap sa paghatol ng Diyos, will they have confidence that they will stand secure dahil sila ay na kay Kristo, dahil sila ay nababalot ng katuwiran ni Kristo. There's no greater calling para sa atin ng mga anak kay Kristo than to help other people be ready on the day of judgment. There's no greater calling. Let's pray.